Ang sunod, mga kababayan, ano yan, Kent? Ito na. Diyos ko po, mga kababayan. Ito yung pinakamasakit. Mga kababayan, ito yung pinakamasakit na hindi talaga matanggap ni Bato de la Rosa. Mga kababayan, yung pinakamasakit na hindi matanggap ni Bato ay itong sinabi ni Baste. Mga kababayan, yung sinabi ni Baste na maganda daw na si Bato ay makulong. At least may kasama na ang kaniyang ama. Di ba? Ito sa totoo lang mga kababayan, hindi ito magustuhan ni Bato. Itong statement ni Baste. Gusto ni Basting makulong si Bato kasi maganda daw may kasama na yung ama niya. Ito, pakinggan natin ha, mga kababayan. Oo, masaya dahil may kasama na ang aking ama. Masaya para may kasama si FPRRD. Yan ang biro ni Davao City Mayor Baste Duterte sa pagtugis kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa arrest warrant mula sa ICC. Narito ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal. Panggigipit lang. Yan ang tawag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa arrest warrant ng ICC sa kaalyadong si Senator Bato de la Rosa. Isa siya sa itinuturing na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa drug war campaign ng kanyang administrasyon. Sa Rage Coalition rally sa Davao City, may hirit din na biro si Baste. Tingnan yung nangyari sa Senate, nagputukan. Gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon. Diba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kaya maraming mga PDP politician umaalis sa grupo na yan. Tignan ninyo, may nabalitaan ba kayo na mga ibang kaalyad, ibang partido lumipat sa kanila? Wala. Kita ninyo, mga kababayan? Wala kayong nabalitaan na si partido ni BBM lumipat sa PDP, partido ni Tito Sen lumipat sa PDP, partido ni Villar lumipat sa PDP. Wala kayong nabalitaan, mga kababayan. Kasi nga, binababoy nila. Tingnan niyo si Bato, dapat ang sabihin ni Baste sa mga bumoto kay Bato, ipagdasal po natin, no? Hanapin po natin yung hustisya. Pero at the same time, masaya ako para may kasama na ang tatay ko. Kaya kung ako supporter, hindi magandang biro yan. Hindi magandang biro yan. Bakit? Pinaglaban ng mga DDS na si Digong ay pauwiin. Tapos si Bato, ay si Baste, masaya para may kasama na ang tatay niya sa loob. Putang ina. Mga DDS, hindi pa rin ba kayo na Hindi pa rin ba kayo nagigising? Mga DDS. Halos 1 taon kayong nakipaglaban, bring him home. Bring him home. Tapos si Baste, masaya. Nagkaroon ng kasama ang tatay niya. Putang ina. Natatawa ako mga kababayan mag-isip. Kaya kung ako DDS ngayon, putang ina, mag-Lenny na lang ako. Mag-Lenny Robredo na lang ako. Bakit? Hindi ko maintindihan eh. Pinaglaban natin, hindi na tayo kumakain, namasahin na tayo ng 120,000 makapunta lang sa dahig. Magbiyahe tayo ng 4 na oras, 3 oras makapunta lang dun sa dahig. Kasi pinaglaban natin mapauwi si Tatay Digong. Tapos si Baste, gusto pang dagdagan ni Bato. Di ba? Pakinggan nyo Gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon. It's a bad joke. It's a bad joke. Pinangunahan ni Mayor Baste. Diba? Kita ninyo? Nalungkot ako. But, masaya rin. Putang ina.
Mga kababayan. Bad joke daw. Wala na, damage has been done. Sabi mo ni, medyo masaya rin. Kasi may kasama na ang tatay ko. Putang ina, mga kababayan. Kawawa naman si Bato. Nilaglag ni Baste. Gusto nang makulong para may kasama ang tatay niya. Mga kababayan, Diyos mio Marimar, kung ako talaga DDS ngayon, isa lang talaga ang sasabihin ko. Mga kababayan, putang ina, pinagluluko na tayo ah. Magtagal pa ba tayo dito? Gaganunin ko talaga, magtagal pa ba tayo? Bakit? Ilang taon tayong sumisigaw. Bring him home. Bring him home. Tapos meron pa silang kantang Pilipinas, Duterte, Pari. Tapos sasabihin lang ni Baste, nalungkot ako, but masaya pa rin. Kasi may kasama na yung tatay ko. Putang ina. Kaya di ba mga DDS, masaya siya na may kasama yung tatay niya. So, wag na kayong umasang makalaya pa. Putang ina, mga DDS. Kita ninyo, alam na ng anak or mga anak ni Digong. Alam na ng mga anak ni Digong na hindi na makalaya si Digong. Kasi bakit? Nasaya ako. Dahil may kasama na ang tatay ko, putang ina. Tapos, ay nako, sa bagay, yung mga DDS nga naman, kapag ka nagsama-sama yan, nakakabuo ng bagay yan. Nakakabuo sila ng presidente. Nakakabuo sila ng vice president. At higit sa lahat nakakabuo sila ng karton. Yung karton nga, ginadyakitan kasi nilalamig daw. Putang ina talaga mga kababayan. Alam nyo, minsan, kita ninyo, nagsasama-sama sila, di ba, sa Ridge Coalition. Anong nabuo nila? Nakabuo sila ng tanga na pambato nila sa 2028. Kaya delikado ang mga DDS pag nagsama-sama, makakabuo. Kaso yung mga nabubuo nila, palpak. Biruin ninyo nagsama-sama ang mga DDS, nakakabuo, si Baste ang nabuo. Para pag na-convict si Sara or na-impeach, no? Si Baste ang pambato. Hindi nyo ba naisip, mga DDS? Hindi nyo naisip? Si Baste ang pambato ninyo. Hindi nga yan manalo-nalo kay Nograles bilang mayor, kaya nga si Digong ang tumakbo, ginawang vice si Baste. Para pag nakulong si Digong or sakaling namatay, si Baste ang papalit. Kasi kung si Baste at si Nograles ang maglaban, hindi manalo si Baste. Alam ng taga Davao kung ano si Baste. Badlungon man na. Nagulat na nga lang ako noong 2022, nag-mayor. Nag-vice mayor. Tapos, nag-mayor agad. 2022 sabi ko, nag-mayor siya? Pasaway man na sa Davao. Sa mga hindi nakakakilala kay Baste, tikong bibig. Sa mga nakakilala kay Baste, ang sagot, di na lang ko mag-say. Di ba? Oo. Sa mga nakakilala kay Baste, di na lang ako magsalita. Ganon ang sinasabi. Diyos ko, mga kababayan, pangutan-an ninyo ang taga Davao City ug unsa na si Baste sa Davao. Nganong di man nyo pangutan-an niyo si Migs Nograles. Igsuon ni Carlo Nograles. Pangutan-an ninyo kung unsa na si Baste sa Davao. Badlungon man na kaayo in tawon. Di ba? Oo. Pero sa bagay, tigulang na, bagong buhay na. Di ba? Bagong buhay na, siguro nagbago na. Pero dati, barumbado talaga yan. Di ba? Sino bang hindi nakakilala niyan? Uy, bata pala, elementary ako, nag-high school na lang ako. Basti na yan eh. Itanong nyo kay Ellen. Di ba?
Sa totoo lang mga kababayan, makipagpustahan ako. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung makauwi si Digong, magilit ako sa leeg. Pagkatapos, katapusan ng taong 2025. 2026 na ngayon, no? Nag 1 year na siya, hindi pa rin nakauwi. O, ngayon, may hamon ako sa inyo. Do you think si Baste manalo yan sa 2028 kung tatakbong presidente? Utut. Di mananalo yan. Mga kababayan. Kasi ngayon, ang isang botante, no, ibuboto mo ang isang politiko kung may nagawa. Ano bang nagawa ni Baste sa Pilipinas para tumakbo siyang presidente? Nakapagpatayo ba siya ng isang classroom maskin CR? O ikaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Tanungin ko kayo, si Baste tatakbong presidente kasi ang apelyido niya Duterte. Pero pag tinanong mo, nakapagpatayo ba ng Casillas yan? Hindi. Kung ang basihan ng botante, apelyido, bobo na talaga tayo. Pero kung ang basihan ng botante ay nagawa, hindi talaga manalo si Baste. Niwala kayo sa akin. Mindanao, hindi kasali ang Davao City. Sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Region, nakapagpatayo ba na isang CR yan? Wala. Sambuanga Peninsula, nakapagpatayo ba si Baste ng isang CR man lang sa lugar ninyo? Wala. Visayas Region, nakapagpatayo ba ng isang CR man lang si Baste? Wala. Luzon, NCR, nakapagpatayo ba na isa man lang CR? Wala. Tapos iboto mo? Anong sabi ni Sara sa Hong Kong? Hindi porket apelyido ko Duterte, sumayaw ako ng budots, ay iboto nyo na. Tignan ninyo yung achievement. Oh. Ano ba achievement niya? Isa sa rason kung bakit hindi mananalo ang isang politiko kapag tumakbo sa highest position dahil walang nagawa. Yan ang iniisip ng tao eh. Bakit ko siya ibuboto? Hindi ko nga yan nakikita sa lugar namin. Bakit ko ibubotong presidente? Hindi nga nakakapagpatayo ng classroom yan eh. Diba? Yan ang basihan ng tao ngayon. Bakit ko siya ibuboto? Ano ang makukuha kong benepisyo pag iboto ko siyang presidente? Ang Davao nga, kunting ulan baha, hindi nila maresolba. Yung squatter sa Davao na nasa gitna ng syudad, hindi nga nila maayos-ayos. Tapos yung buong Pilipinas pa. Pangalawa, ang gulo nga ng pamilya niya, paano pa ang buong Pilipinas? Diba? Bumoto ka ng presidente. Diba? Bumuto ka ng presidente, gawing model. Modelo dapat. Merong pamilyang matatag, nagkakasundo, at hindi watak-watak. Ang presidente, pag nanalo, ama siya ng bansa. Ang asawa, ina ng bansa. Paano mo matatawag na asawa, ina, ang presidente, ama, kung pamilya nila watak? Sige nga, role model ka, president ka eh. Tapos sa pamilya kalat. Paano matatawag na sarili mo role model? Sino maging first lady? Si Digo nga, walang first lady. Di ba? Yan palang basihan ninyo. Ipapahawak mo ang bansa, kinabukasan ng tao at ng mga anak mo sa isang presidente. Wala nga lang first lady. How could he manage or handle a country if he also don't know how to handle his constituent? Kaliit-liit lang ng Davao City, hindi nga nila maresolba, buong bansa pa kaya. Pag undang mo diya, oy, samok-samok lang mo sa Pilipinas.
Kagamay kaysa Davao City, mura ram nag-Santa Mesa. Sa Maynila, hindi nga marisolba yung krimen, droga, smuggle, putang ina. Paano pa ang buong bansa? Diba, mga kababayan? Paano pa ang buong bansa? Kung ang Davao nga kaliit-liit. Noong panahon si Digong, naging presidente, kay nabudol ang tao kasi ang gusto ng sambayanang Pilipino, pagbabago. Siyempre, nakinig ang tao, pag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Doon pa nga lang naubos ang tao, ang droga nandyan pa rin. Biruin mo, ang daming patay adik, pero ni isang drug lord, wala. Magbigay kayo ng lugar sa Pilipinas na pinakamaraming drugs. Sabihin natin, Manila, NCR, maraming droga. May isang drug lord bang natumba sa Manila? Di ba? Meron bang isang drug lord sa Metro Manila ang natumba? Wala. Tapos naniwala naman ang tao. Ayan na. Nga. Nga. Sa totoo lang mga kababayan, magboto kayo ng presidente yung napakulong yung mga malalaking tao. Isa na i-recommend ko, Australianis. Di ba? So yun lamang po mga kababayan, kawawa si Bato. Gusto pala ni Basti makulong para may kasama yung tatay niya. Masaya daw siya. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung si Basti or si Sara maging presidente, magiging province of China tayo, kakain tayo ng alupihan na prito, tipaklong, pagong na inihaw, lugaw ang sahog sawa. Tapos, dumpling, siopaw, palaman, pusa. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, kita-kits po ulit tayo mamaya. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Yan lang po mga kababayan. Maraming salamat po.